Sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa, ang banal na Eucharistia ng pag-ibig na may kapal. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Tunay maging karapat-dapat nawa tayo sa dakilang pagmamahal ng Diyos at upang nating bigyang daan na halaga at kahulugan na mabuting balitang huwaran sa buhay upang mapagtanto natin ang ating mga pagkukulang, mga pagkakasala na gawa na upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala
sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao. At matapos paubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga imno, at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng napakalakas. Ano pat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nagningning nang nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at iyong sambayanan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambayanan. Pagkatapos sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambayanan, sapagkat siya'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang iyong tugon. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Nahandang harapin mo mapapusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay.
Yaong mga pangako mo ay handa mong tukdin lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Walang isa man sa inyong magtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayoy sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan, ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko sa inyo, pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanglibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapat ako'y naparoon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanglibutang ito." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nasa konteksto pa rin tayo ng huling po ng mga pagpapaalam ng ating Panginoon Kristo sa loob ng huling hapunan. Kaya nung ang mga alagad ay binalikan ang ganitong mga bagay, sinabi nila na huling hapunan na pala natin noon. Si Jesucristo, bago siya magbata ng hirap at pasakit, bago ang kanyang kamatayan sa krus, at bago ang kanyang muling pagkabuhay, na naranasan natin ang mga bagay na ito at binabalikan nila ang mga naganap na pangyayari sa buhay na kapiling nila ang ating Panginoong Jesucristo. Last Supper na pala nila yon, sabihin ng mga alagad, at dito nagsimula ang pahayag ng Last Supper of Jesus Christ with the disciples at ang kunong nilalaman ng mga pinapahayag ni Kristo bago siya magbata ng hirap. At sinundan pa nung si Kristo ay aalis na sa kanilang piling at siya'y aakit na sa kalangitan. Napakaraming tagubilin at punong-puno ng pamamaalam ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Binalikan din nila ang mga bagay na ito sa karanasang si Kristo ngay muling nabuhay at kapiling ng mga alagad. Ngayon nagpapaalam na muli si Kristo sapagkat siya'y babalik na sa Ama, patutungo na siya sa Ama, at ito ang ating mabuting balitang nilalaman ng ating mga pagnilay-nilay. Una, pinapahayag sa ating mabuting balita upang mga alagad ay maging saksi ng lahat ng mga ito. They have to become all witnesses of everything about the life, the death, and the resurrection, and even the ascensions of Jesus into heaven. Kaya, itong maging saksi ay napakalaga sa buhay ng isang alagad
upang dalhin nila ito sa kanilang buhay. Ito ang kanilang ipapahayag sino si Jesus sa buhay nilang mananampalataya. Maging saksi sila sa kahulugan ng mga aral ng ating Panginoon. Ulit-ulitin nila na ito'y nanggaling kay Kristo. Itong gusto niyang ipahayag sa mga tao bilang aral sa matuwid nilang buhay, lalong-lalo na sa kanilang buhay pananampalataya. Kaya ang mga tinanggap ng mga alagad sa mga bagay nito ay kanilang minahal, binigyan ng kahulugan at kahalagahan upang sabihin, kapiling namin si Jesus at ang lahat ng ito'y nanggaling sa Kanya upang alalayan tayo, tulungan tayo, patnubayan tayo upang tayo ay makahingi ng kapatawaran sa Diyos. Lahat ng iyon ay ang mga binahayag ng mga alagad sapat sila ay naging saksi sa naging buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Itong mga pagsaksing ito ay pinahayag ng mga alagad sa simbahang tinatag ni Kristo na hanggang sa kasalukuyan, oo nga tayo mga alagad sa sakramento ng binyag at kumpil na tayo tinawag ng Panginoon upang maging saksi sa lahat ng aral at gawa ni Kristo upang patuloy natin tanungin ang ating sarili, ito bang aking salita at gawa ay ang pagsaksi ko upang mabuhay ako sa matuwid na pamumuhay na daladala ko ang aral ni Jesucristo, ang kahulugan ng pananampalataya ko sa Diyos at ang pagsunod ko sa kalooban ng Ama. Ako ba'y tunay na naging saksi sa aking buhay sa kasalukuyan, buhay sa kinabukasan, at tunay nga bang ito'y pagpapalang nakakamit ko sa aking pagsaksi sa pagmamahal at pagkalinga ng Diyos. Kaya ibig sabihin, dala-dala natin sa buhay nito, tulad ng mga alagad, dala-dala nila ang kanilang pagiging saksi, nakapiling nila si Jesus. Ang aral ay nagbigay daan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Tayo din hanggang sa kasalukuyan. Naway maging saksi tayo sa dakilang pag-ibig ng Poong May Kapal. Ikalawa, oo nga't pinapahayag ni Kristo ang lahat ng katotohanan upang alisin ano pamang kahatulan na ibinibigay ng sanglibutan, na ito'y madalas na labag, salunga sa mga pahayag at aral ng ating Panginoong Jesucristo upang ipahayag ni Kristo bago siya umakyat sa kalangitan. Pinangako niya, o nga kayo tigib ng kalungkutan, pero ako'y aalis, pero hindi ko kayo iiwang nangungulila, ipadadala ko sa inyo ang Espiritu ng katotohanan, ang banal na Espiritu Santo. Alam ng mga alagad ang mga bagay nito, ito'y naging pangako ng ating Panginoon Kristo. Oo nga't sila'y nagtataka kung anong ibig sabihin ni Kristo. Meron pa silang mga pag-aalinlangan hanggang dumating na ang paglisan ng ating Panginoon Kristo, ang pagdating ng banal na Espiritu ng katotohanan. Ito ang unti-unting nagbukas sa kanyang isipan upang sabihin ang buhay ay pagpapala ng Diyos. Magpakailanman, wala man si Kristong kapiling nating physical, pero sa ating espiritu, ang espiritu na bumubuhay sa atin ay ang espiritu ng Diyos. Wala iba kundi ang salita at gawa ni Kristo. Alumbagay, sariwa pa sa ating isipan. At ito ang magiging paksa ng ating pagpapahayag tungkol sa buhay ni Kristo, sa kanyang mga aral at gawa, sa kanyang salita at gawa, at ito'y magsisilbing gabay ng mga tao hanggang sa wakas ng sandaigdigan. Ano yon? Ang Espiritu ng katotohanan. Ang Espiritu ng katotohanan ay walang iba kundi ang mga naganap na pangyayari sa buhay ng ating Panginoon Kristo. Walang iba kundi ang kanyang aral at gawa. Walang iba kundi ang mga himala niya, ang mga pamamalakad niya sa buhay espiritual, ang lahat ng pagpapatunay, pagpapatibay niya tungkol sa buhay ng tao, sapagkat ang Diyos ay kapiling ng mga tao at ang mga tao ay kapiling ng Diyos. Yan ang laging pinapahayag ng ating Panginoon Kristo. At sasabihin ni Kristo, sa tanang aking buhay, wala akong ibang ginawa kundi sundin ang kalooban ng Ama
ay pagpatuloy pa niya ang amang nagsugo sa akin. Kaya, bago umalis si Kristo sa mga alagad, pinangako niya na hindi din sila mag-iisa, hindi rin sila mangungulila, sapat ang spirit na katotohanan ay darating nga sa kanilang piling. Kaya, simula no ito'y ipinahayag ni Kristo, simula na ito'y naging diwa at kahulugan sa buhay ng mga alagad, kanila pa rin pinahayag kung ano ang iba pang mga darating na magandang buhay na inilaan ng Diyos para sa kanila. It will always a way of life of dealing with the spirit of the truth and everything unfolding unto it, because more blessings will be coming along the way as we go on with this life. Kaya sabihin natin Kristo Kristo, panghabang panahon, ang Espiritu ng katotohanan ay naririyan upang tuklasin ninyo, ipahayag nyo ng lubusan at bigyang halaga ito sa inyong sariling buhay at pagpapala man din ay makakamit ninyo upang maalis ang kahatulan na binabanggit dito, makakakita ng hindi na ninyo makikita na ang katotohanan ay siyang magbibigay kahatulan, pero mababalik ang katotohanan sapagkat makikita ninyo ang kahatulan. You are going to see the difference of the things and of the things are really happening in our lives, and the difference because you are in a sinful situation. Kayo nasa kahatulan sapat kayo makasalanan. Ngunit ang panaliksik ng katotohanan ay mabibigyan halaga bilang ito'y pagpapala ng Diyos. Sa kabuuan ng ating mabuting balita at heto tayo ngayon sa pagdiriwang ng banal na misa, papahayag natin ang lahat ng bagay na ipinapahayag ni Kristo ay pawang katotohanan. Ang lahat na ito'y para sa ating lahat upang patuloy ang pagpapala ng Diyos sa ating panghabang buhay at upang lahat ay pagtibayin at di tayo sumapit sa kahatulan sapat tayo makasalanan, ngunit tayo ay nagiging bahagi ng buhay pagpapala ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at dudulog tayo sa Diyos sa nating pagtibayin ang alaga at kahulugan nitong ating pananampalataya. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga pastor naway magtalaga ng lubusan ng kanilang buhay sa pangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya para sa mga taong nasa kanilang pangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At inuwang pagsikapang mabuti na gawin ang anumang nararapat upang ang salita ng Diyos ay maging isang buhay na kapangyarihan, magiging kaakibat ng lahat ng ating ikikilos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga matatanda, mga nangulila at mga may karamdaman, naway ating ipadama ang ating habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaya pakapatnubayan mo kami sa buhay na ito at punin mo kami ng liyong mga grasya upang natin mapanuntunan ang arad gawa ni Kristong iyong bugtong na anak. Kaya Ama, dinggin mo itong aming mga pagdulog bilang kami nagsisikap upang maitaguyod ang aming Kristiyanong buhay, pananampalataya
sa ilalim dakilang pagpapalang ni pinagkakaloob po sa amin. Kaya lahat itong aming ibinama kami, ang aming panalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak ay tinialay namin sa iyong tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa si Elias, na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tunay ang pag-ibig ng Diyos na guumapaw para sa ating lahat upang nating bigyan daan at haldangal ang buhay pananampalataya, tunay na pag-ibig na may kapal. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo, mabigay na kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang Nuestro komunyong Padre. espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling,
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan na iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa pagsamba natin sa kabanbanalang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod, kalakip ang ating mga panalangin. Sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na binagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghinaan sa kanilang pananampalataya,
ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makarang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po na may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matinding sulir na ning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng panirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Salusonon, Virtus
in the cielo, praesisti eis. Omne delectamentum in sia bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, id nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Jesucristo sa banal na sakramento Purihin sa ang altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalistinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinisanisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Purihin Ina. si San Jose, ang kanyang kalistinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinisanisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong
Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.